I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello. Shoutout sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway, mayroon tayong upload videos update. Nakikita ko. Yan po ang gobernador ng Cagayan. Si Mr. Mamba. Bakit? Nako mga bes paalala lang sa mga politician pag araw ng kampanya, no? Iwasan nyo ang gumamit ng pera ng taong bayan dahil labag po sa batas yan. Gamitin nyo yung sarili nyong pera. O, di ba? So dahil dito guys, sabi ng one news. Nako, ayan Nako po, agay. Sabi ng One News, ang sinabi dito guys, the Commission on Election COMELEC has ordered the disqualification of Cagayan Gobernador Manuel Mamba. The COMELEC First Division found that Mamba violated provision in the Omnibus Election Code, which forbid the use of public funds during the campaign period. Agay, paktay tayo ni. Ito yung mga politician talagang hindi mo pwedeng iupo ito guys. Nako, delikado ang mga tawag dito, ang pera ng taong bayan. Delikado talaga. Super. Yan malinaw siguro kung bakit disqualified siya ng COMELEC. Omnibus Election Code. Ayun, violated. Nagkaroon ng paglabag si Mr. Gobernador Mamba. Disqualified, tanggal ka ngayon. Ginamit ang pera ng taong bayan sa kanyang kampanya. Mamba is incorrect in claiming that the prohibition does not extend to local government. Nako, yan ang sinasabi natin. The campaign period. Agoy. Mamba is incorrect in claiming that the prohibition does not extend to local government units, COMELEC said. The prohibition aims to prevent the use of public funds for campaign purposes, and it serves as a different effect on incumbent public official having control and access to public funds from using the same in furtherance of their own political interest. Tama. Yan, aral po sa inyo yan mga politician, naghahaman sa pera. As a result of the ruling, the gubernatorial seat in Cagayan is now vacant. Tinanggal na, wala na, bakante. Sino kayang, I think yung vice gobernador niya guys, ang upo, Vice Governor Melvin Vargas Jr. will take over the position. Yun. Yan po si Mamba Matindi. Alam niyo ito si Mamba, mga kababayan. Isa sa mga kritiko ni Pangulong Marcos ito. Matindi ito. Pero nung nagpumunta si Pangulong Marcos Jr. dyan sa Cagayan, wow, isa yan nakatanggap ng tulong galing sa pamahalaan. Milyones kamo. Dapat hanapin yun. Dapat nasa sa kaban ng bayan. Nasa lagayan ng kaban ng Cagayan. COMELEC disqualified Cagayan Gobernador Manuel Mamba. Agoy. Sasabihin na nila mga kababayan kasalanan ni PBBM. Excuse me. Tayo ay sumusunod lang sa batas. Anong gusto nyo lagi paboran? Itong mga ganitong klaseng politician na ginagamit ang pera ng bayan. Isang ito pang kurakot ito. Yan ang ilagay nyo sa kukutin nyo. Hindi pwedeng paboran. Wala na tayo sa panahon ni Corimao at saka ni Dutae. Puro pabor-pabor. Pati yung mga sex offenders pinapaboran. Hindi nabubuksan ng kaso. Sa ngayon lang, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Yan ang pakatandaan nyo. Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., open na lahat. Lahat ng nagkakasala, kailangan managot sa batas. Wala nang libre-libre dito. Di ba? Lahat kayo. Ang ibig ko sabihin mga kababayan, ang lahat ng tao, sa panahon ni Duterte kasi, like for example, si Dilima, hindi mabuksan ang kaso niya uli, Kasi talagang pinipigilan ni Digong.
siyempre, siya nagpakulong, di ba? Sa admin niya dati. O, ngayon, open po sa lahat. Pwede nyo uli buksan ng mga kaso niya para dinggin uli. Baka mayroong pwedeng makuha doon na sapat na ebidensya na hindi ka naman talaga nagkasala, hindi mo naman talaga gagawin. Why not hindi mo buksan, i-reopen ang case, di ba? Nang sa garon para makita. So, that's why, Laila de Lima, for temporary, nakalaya ngayon, kasi mga kababayan, nag-bill siya. Pero may kaso pa yan, correct me if I'm wrong. But anyway, sa mga ganitong klaseng mga tao, kailangan mabigyan ng kaparusahan. Para nang sa ganun, hindi pamarisan. Batas is batas. Hindi pwedeng sa isang administrasyon, nagiging favor ka sa mga tao, lalo na pagkakilala mo. Hindi ganun, mga kababayan. Kailangan, pagkakilala mo yung tao at isa siyang akusado, ay kailangan mo kumbinsihin, sumuko at panugutin ang kanyang mga pagkakasala. Nako, mga kababayan, tulad na lang yan ni Sara Duterte. Sinuportahan niya yung rapist na si Kibulok. Supposed to be, ikukumbinsihin niya sana na sumuko. Saan ka makikita ng mga politician sinusuportahan ng mga mga gumagawa ng karumal-dumal? Di ba? Lalo na yung yung isang senador nyo diyan na nakala mo magaling. Yung si Robin Hood nyo. Suportado nila. Kaya tandaan nyo yung mga senador, mga re-electionist sa 2025, yung sumusuporta kay Pastor Kibulok. Nako, mga kababayan, wag nyo natin na paupuin yan. Kawawa ang taong bayan. So dahil dito, mga kababayan, ayan ang nangyari kay Mr. Gobernador Mamba. Disqualified na. Ibig sabihin, tinanggal na sa pwesto dahil sa kanyang paglabag sa sa COMELEC First Division found the Mamba violated. Violated the provision in the Omnibus Election Code. Ayun. To gastos-gastos di public funds. Yung pera ng bayan. Yun ang sinasabi ko. Yan guys. Sana hindi pa marisan ito ng ibang mga politician. Maawa naman kayo sa mga nasasukupan nyo. Di ba, yung mga pera na yan, supposed to be, inalalaan nyo sa mga pagtutulong nyo, lalo na sa mga mahihirap. Alam mo, minsan guys, hindi ko sinasabi dito lahat ng politician, mayroon talagang gano'n na mga politician, self-interest lang pagdating sa pera. Nagmumukha silang pera, mga kababayan. Samantalang yung mga nasasakupan nila, naghihirap. Maraming nasa squatter. Hindi naman lang magawang matulungan. Naku, naloka ako. Kaya yun ang minsan, na isa sa mga dahilan kung bakit itong mga ito tumatakbo lang sa pagkapolitisan, kasi maraming pera dyan. Bukod pa dun sa sahod, may budget. Correct me if I'm wrong. So yun guys, ano ang kapalagayan nyo? Natural. Pag ganitong pagkakasala at lumabag ka sa batas, hindi ka talaga mapalagay. Bakit? Tangkal ka talaga. Makulong pa yata ito. I don't know. So yun guys, maraming salamat sa watching. Thank you for always support to our beloved President Ferdinand Marcos Jr. Bye. And baboos. Bato-bato sa langit, taman wag magalit. Pag-inggit, pikit. Baboos. God bless Philippines.